Kabanata 6. Pero paano naman kaya iiwasan ang taong lapit pa rin ng lapit sa kanya? Hay, bati sa kanya ni Ephraim na tumayo nang makita siya. Umiinom ito ng juice at kausap si Madam Gracia. Nag-excuse agad ang landlady sa kanila para makapagsarilihan sila. Bakit ka napadalaw? Naguguluhang tanong ni Charlotte. Hindi malaman kung paano magre-react. Nagkausap kami ng parents mo. Wika nito sa seryosong tinig. Binanggit ko sa kanila na nagkita na tayo rito sa lungsod. Ipinagsasabi nila sa akin na sabihin sa'yo na umuwi ka na. Napatawad ka na nila, Charlotte. Napalunok ang dalaga at biglang tumahip ang kanyang dibdib sa labis na tuwa. Maganda ang balita na hatid nito. Ganun man ay hindi pa iyon sapat para masayahan siya. May iba siyang gustong marinig. Kailan ka uuwi? Untag sa kanya ni Ephraim. Sabihin mo lang at nang maisabay kita sa pag-uwi. I'll be home again next week. Hindi ko pa alam kung kailan ako uuwi. Hindi ko alam kung paano sila haharapin na para bang walang nangyari. Napayuko siya. Ano ka ba? Sa kanila na nga mismo galing ang salita na pinatawag ka na nila. At ang mga magulang mo, ang pamilya mo, sila mismo ay hindi ko alam kung paano haharapin. Sakaling masalubong ko sa San Dionisio. Charlotte, kung ako nga involved din sa nangyayari ay nagawa ng kalimutan ang nangyari. Sila pa kaya? Nagtaas siya ng tingin at nakipagtitigan dito. Simpatiko ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Ephraim. It's all over, Charlotte. Wala na iyon. Ako na rin mismo ang nagpapaliwanag sa kanila na wala naman talagang nangyari. Nagpabuntong hininga na lang ang dalaga. Sanay noon mo pa ginawa iyon para hindi na ako naglayas. Naisip niya pero sinarilin na lang niya. Magpapaalam na muna ako kay sir. Tiyak na papayagan ka yun. Inabutan siya nito ng calling card. Tinawagan mo ako kapag may kailangan ka. In good terms na kami ng parents mo. Tumagos lang sa calling card ang tingin niya. May pupuntahan ka ba mamaya? Ha? Bakit? Magsisimba ako mamayang alas 7. Tumingin siya sa wall clock, alas 6 na. Hindi pa rin ako nakapagsimba. Sabay na tayo. Ang tono nito ay parang nakikipagkaibigan uli sa kanya. Dismayado siya. Well, just like the good old days. Hindi ba't gusto mo lang laging magkasabay tayo sa pagsisimba? Then we go out for a dinner. How about that, ha? Kagaya ng dati? Iyon lang ang gustong buhayin ni Ephraim sa pagitan nila. Ewan kung bakit disappointed na naman siya. Hindi ka ba masaya at pinatawad ka na ng parents mo? Untag nito sa kanya na ikinalang niya ang dahilan kaya siya ang nawalan ng kibo. Masaya, syempre. What is bothering you? Concerned tanong nito. Hindi siya makasagot. Come on, Charlotte. Wala kang dapat na ipag-alala. Wala akong sama ng loob sa iyo. I'm happy, man. Tanggap ko na ang mga sinabi mo noon. Tama ka. Mali na maging sunod-sunuran ako sa mga magulang ko. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa halip na ma-relieve siya ay parang gusto niya pang maiyak. Dulot ng hugang bumangon sa kanyang puso. Yeah, salamat. So, sabay na tayo magsimba? Sige, kaya wala na siyang dahilan
natanggihan ang pagyayari nito, just like the good old days. Pero may pag-asa pa nga bang mabalik sila sa dati? Iyon ang magkaibigan lang ang turingan nila? Iyong walang mali siyang nararamdaman sa isa't isa? Magagawa pa kaya niyang maihaga sa kama ni Ephraim na kagaya noon? O ang kilitiin ito kapag nagtatampo sa kanya? Hindi na siguro. Iyon lang, kaharap niya ito ay naiilang na siya. Iyon pa kayang magkadikit ang mga balat nila, ang mga katawan nila? Cheers! Itinaas ni Ephraim ang kopetang may lamang champagne. Cheers! Tinanggap iyon ni Charlotte at piningki sa kopeta nito ang kopeta niya. Pagkatapos nilang magsimba ay sa isang class restaurant sila nag-dinner. Hindi siya nakatanggi dahil inihinto na ito sa tapat niyon ang sasakyang dala. At ngayon nga, tapos na silang mag-dinner at uminom na lang. You know what? Noong nasa probinsya tayo, ay hindi tayo nakapag-dinner sa ganitong restaurant, ano? Natatawang wika ni Ephraim, matapos ibaba ang kopetang walang laman. Oo nga, napangitiring wika niya. Puro kasi tayo sa Jollibee kumakain noon. Ikaw kasi may type mong mag-spaghetti kaysa kumain ng kanin. Alam mo naman na favorite ko iyon. Ano, hindi aware si Charlotte na nakikipag-usap na siya rito sa napapakaswalaan niya ng paraan. Oo nga, kaya tuwing uuwi tayo noon ay madalas na may spaghetti sauce ang gilid ng bibig mo. Binunutan pa ito ng malakas na tawa ang huling sinabi. Che, at ikaw naman palaging amoy chicken joy dahil hanggang sa loob ng kotse mo ay may baong kang manok. Siya naman ang humagikik. Masarap eh. Teka, sa susunod na labas natin ay sa Jollibee naman tayo kumain ha. Sige, masiglang sagot niya. Sa kabuuan ng pagkain nila ay naging masaya naman si Charlotte. Tila saglit niyang nakalimutan na may lamat ang friendship nila. Siya nga pala, ako na ang magpapaalam para sa iyo kay Mr. Nolasco. Maya-maya ay wika ni Ephraim. Ha? Wag na muna. Hindi pa naman ako ganun ka-decided na umuwi sa amin. Come on, Charlotte. At kailan ka pa uuwi sa inyo? Alam mo bang malaki ang pinayat ng papa mo mula nang umalis ka sa San Dionisio? Ha? Talaga? Oo, ang sabi kasi ng mama mo, masyado raw inabala ng papa mo ang sarili sa pamamahala sa Bukirinyo at kadalasan ay nakakalimutan ng pagkain. Siguro raw ay inililibing ang sarili dahil namimiss ka. Totoo? Oo naman ano. Mama mo ang may sabi niyon. Saglit siyang napaisip. So paano? Ipapaalam na ba kita para siguradong payagan ka, ha? Bahala ka. Sa wakas ay sagot niya.